Romeo at Juliet, ang modernong pag-ibig sa panahon ng Gen Z. Sa gitna ng magulong lungsod ng Maynila, sa isang mundo ng social media, instant messaging, at viral trends, isinilang ang isang pag-ibig na tila pinagtagpo ng tadhana ngunit sinubukan ng makabagong panahon, sina Romeo at Juliet, dalawang kabataan na nagmula sa magkaibang mundo, ay natagpuan ang kanilang mga puso sa kabila ng mga hadlang ng kanilang pamilya, teknolohiya, at ng lipunang mabilis maghusga. Si Romeo Agustin ay isang campus heartthrob sa isang sikat na unibersidad sa Maynila. Siya ang tipo ng lalaki na may libu-libong followers sa Instagram, kilala sa kanyang kagwapuhan, athletic na pangangatawan, at talento sa basketball. Halos lahat ng babae sa campus ay nagpapantasya sa kanya. Pero si Romeo ay palaging may hinahanap na hindi niya mahanap sa mga babaeng nagpapakita ng interes sa kanya. Samantalang si Juliet Capulito ay isang matalino at tahimik na babae mula sa isang mayamang pamilya. Bagamat may kagandahan at talino, hindi siya mahilig sa atensyon, mas gusto niyang mapag-isa, magsulat ng tula sa kanyang secret blog, at magpinta sa kanyang kwarto habang nakikinig ng Taylor Swift sa Spotify. Lumaki siya sa ilalim ng mahigpit na mga magulang, lalo na ang kanyang amang si Don Enrique Capulito, na mahigpit na kaaway ng pamilya Agustin dahil sa isang matagal ng hidwaan sa negosyo. Isang gabi, habang si Juliet ay nag-scroll sa Instagram, may napansin siyang notification, isang DM mula kay Romeo Agustin. Hi, I saw one of your poems posted by a common friend. Your words, they're beautiful. Napakunot ang noo ni Juliet. Si Romeo Agustin, ang campus heartthrob. Bakit siya nagpaparamdam sa akin? Pero sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Thank you. I didn't think anyone actually reads them. At doon nagsimula ang lahat, mula sa simpleng palitan ng DM, naging gabi-gabing tawagan at pag-uusap sa Discord. Si Romeo, na dati laging napapalibutan ng tao ngunit pakiramdam ay laging nag-iisa, ay natagpuan ang kaligayahan sa tinig ni Juliet. Si Juliet naman, na laging nakakulong sa mga inaasahan ng kanyang pamilya, ay natagpuan ang kalayaan sa mga kwento at pangarap ni Romeo. Pero alam nilang hindi ito magiging madali. Kapag nalaman ng mga magulang natin to, sabi ni Juliet isang gabi habang magkausap sila sa isang tawag. Anong magagawa nila? Hindi nila tayo kayang pigilan kung mahal natin ang isa't isa. Sagot ni Romeo. Pero hindi ganun kadali yun, Romeo. Kung ganun kahirap, mas pipiliin ko pa ring lumaban basta't ikaw ang kasama ko. Sinubukan nilang itago ang kanilang relasyon, palihim na pagkikita sa mga madidilim na sulok ng university grounds, mga stolen kisses sa likod ng library, at mga tawag sa madaling araw, pero sa mundo ng social media, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang gabi, isang TikTok video ang biglang nag-viral, si Romeo at Juliet, na magka-holding hands sa isang coffee shop, ay naispatan ng isang estudyanteng nag-livestream. Nagkalat sa comment section ang mga reaksyon. OMG, si Romeo at Juliet, bawal yan, alam ng lahat na mag-aaway ang pamilya nila. Capulito at Agustin, no way. Kinabukasan, nagwala ang mga magulang nila. Anong iniisip mo, Juliet? Galit na sabi ni Don Enrique habang binabasa ang isang viral tweet tungkol sa kanila. Hindi ko pipigilan ang sarili kong magmahal, Papa. Hindi siya ang tamang lalaki para sa iyo. Si Romeo ay hinarap din ng kanyang amang si Don Alfonso Agustin. Hindi ko papayagan sirain ng isang Capulito ang pangalan natin.
Hindi siyam ira sa pangalan natin, Thay. Tayo ang nagdulot ng hidwaan at pag-ibig ko kay Juliet, hindi yun kailanman magiging pagkakamali. Dahil sa matinding pagtutol ng kanilang mga pamilya, nagdesisyon sina Romeo at Juliet na tumakas, sa tulong ng kanilang kaibigang si Benji, nagrente sila ng isang maliit na apartment sa isang tagong bahagi ng lungsod. Hindi ko alam kung tama to, Romeo. Sabi ni Juliet habang nakatanaw sa bintana ng maliit nilang apartment. Tama to, Juliet, dahil magkasama tayo. Ngunit hindi pa rin natapos ang problema. Isang gabi, habang pauwi si Romeo mula sa trabaho, hinarang siya ng mga tauhan ng kanyang ama. Napagkamalan siyang nagnakaw sa negosyo ng kanilang pamilya, isang kasinungalingang ginamit ni Don Alfonso upang sirain ang pangalan ni Romeo. Natagpuan ni Juliet si Romeo sa ospital, na walang malay. Romeo, bulong ni Juliet, umiiyak habang hawak ang kamay ng kasintahan. Ipaglalaban pa rin natin to, bulong ni Romeo habang namimigat ang mga mata. Kinabukasan, nagising si Romeo ngunit natuklasang wala na si Juliet, dinukot siya ng sariling ama at ikinulong sa kanilang ancestral home upang pigilan ang pag-iibigan nila. Hindi nagtagal, isang balita ang kumalat si Juliet ay isinakay sa eroplano patungong Italy, kung saan siya ipapakasal sa isang lalaking napili ng kanyang ama. Pero hindi sumuko si Romeo. Gumamit siya ng social media upang tawagin ang atensyon ng buong mundo. Kung iniisip ng mundo na mali ang pagmamahal ko kay Juliet, handa akong maging mali habang buhay. Trending ang hashtag na #FreeRomeo&Juliet sa Twitter at TikTok. Nabalita ito sa mga TV news channel, at napilitan ang mga magulang nila na harapin ang galit ng publiko. Si Romeo, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nagpunta sa airport, huling pagkakataon na yon, kung makaalis si Juliet, tuluyan na silang maghihiwalay sa isa't isa. Juliet, sigaw ni Romeo habang papasok na si Juliet sa departure gate. Romeo, tumakbo si Juliet papunta kay Romeo, niyakap siya ni Romeo sa harap ng daan-daang tao. Hindi kita hahayaan na mawala, Romeo, Juliet. Sa huli, napilitang isuko ng kanilang mga pamilya ang galit at tanggapin ang pag-ibig nila. Dahil sa lakas ng kanilang pagmamahalan, nagising ang dalawang pamilya sa katotohanan na hindi galit at away ang magdadala ng kapayapaan, kundi pag-ibig at pagpapatawad. Makaraan ang isang taon, isang simpleng kasal ang naganap sa isang hardin sa ilalim ng mga bituin. Sina Romeo at Juliet, na minsang pinaglayo ng tradisyon at galit, ay muling pinag-isa ng pag-ibig na hindi kailanman nagpasuko sa hamon ng makabagong panahon. At sa huli, ang kanilang kwento ay naging isang alamat ng pag-ibig sa panahon ng Gen Z, isang kwento ng pag-ibig na walang hanggan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.